إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ni Allah, sa araw na ito, nais kong pagtuunan ng pansin ang mga taong napakahalaga sa ating buhay. Sila ang ating naging puhunan at gabay mula sa sinapupunan hanggang sa ating masilayan ng liwanag sa kanilang mga kamay. Sila ang mga taong sa hirap at ginhaway hindi nagsasawa sa atin upang umalalay. Sila ang mga taong nagsakripisyo, nagtiis at nagsumikap sa lahat ng bagay, alang-alang sa ating mabuting lagay. Sa araw at gabi tayo'y kanilang inaruga at hinubog ng dalisay. At ang bawat problema at karamdamay napapawi sa bawat haplos ng kanilang mga kamay. Sila ang ating naging tulay upang marating natin ang minimithing tagumpay. Sila ang ating mga mahal na nanay at tatay na nagmamahal sa atin ng tunay. Mga kapatid sa pananampalataya, itinaas ni Allah ang antas ng ating mga magulang sa pinakamatayog at pinakamainam na antas. Si Allah ay nagsabi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya at maging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang, habang sila ay nasa iyong piling, huwag kang mangusap sa kanila ng isamang salita ng kalapastanganan at huwag manigaw sa kanila, bagkus mangusap sa kanila ng salitang kapita-pitagan at iyong ibaba para sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang loob bilang habag. At ikaw ay magsabing, O aking Panginoon, kabagan mo po silang dalawa tulad ng kanilang pag-aruga sa akin nang ako ay musmus pa. Ang mabuting pakikitungo sa mga magulang ay kabilang sa mga pinakamabibigat na kautusan ni Allah. Ito ay isang tungkuling iniatas ni Allah sa bawat Muslim. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nais niyo bang sabihin ko sa inyo ang pinakamalalaking kasalanan? Qulna bala ya Rasulullah. Ang sabi ng kanyang mga sahaba, Opo, sugo ni Allah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain. Siya ay nagsabi, ang pagtatambal kay Allah at masamang pakikitungo sa mga magulang
o pagsuway sa mga magulang. Ito rin ay kabilang sa mga gawaing pinakamamahal kay Allah. Si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ay nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ayul amali ahabbu ila Allah?" Anong gawain ang pinakamamahal kay Allah? Siya ay nagsabi, "As-salatu ala waqtiha." Ang pagsasagawa ng sala sa takdang oras nito. At kanyang sinabi, "Thumma ay," at pagkatapos ay ano pa? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Birrul walidain," ang mabuting pakikitungo sa mga magulang. At kanya muling sinabi, "Thumma ay," at pagkatapos ay ano pa? Kanyang sinabi, "Al-jihadu fi sabilillah," ang pagpupunyagi sa landas ni Allah. May isang lalaking taga-Yemen na yumakap sa Islam sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pangalan ay Uwais ibn Amir al-Qarani. Siya ay nangarap na makasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang pumipigil sa kanya ay ang kanyang paninilbihan sa kanyang mahal na ina. Isang napakalaking karangalan na makasama sana ang propeta sallallahu alaihi wasallam at mapabilang sa hanay ng kanyang sahaba radiyallahu anhum. Subalit nanatili siya sa Yemen sa piling ng kanyang mahal na ina hanggang sa pagpanaw ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi man lang sila nagtagpo. Sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bilang khalifa, sa tuwing may dumarating sa kanya na grupo ng mga taga-Yemen, sila ay kanyang tinatanong, "Kasama ba ninyo si Uwais ibn Amir? Kasama ba sa inyo si Uwais ibn Amir?" Nanatili ang ganitong gawain ni Umar hanggang sa isang araw na sila ay nagtagpo. "Ikaw ba si Uwais na anak ni Amir?" Tanong sa kanya ni Umar. "Opo," ang tugon naman sa kanya ni Uwais, na nagtataka kung bakit siya kilala ni Umar at anong kabutihan ang nagawa niya kung bakit gayon siya ituring ng khalifa. Ang hindi niya alam ay naipabatid na ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar ang hinggil sa kanya at ang mabuti niyang pakikitungo sa kanyang ina. At ang kanyang panalangin ay tinatanggap ni Allah. Kaya ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kung kaya mong hilingin sa kanya na ipanalangin ka kay Allah ng kapatawaran ay gawin mo, na siya namang ginawa ni Umar radiyallahu anhu. Ang ating mga magulang ay kalintulad ng isang napakagandang pintuan na nagbubukas sa atin ng napakaraming kabutihan. Kabilang sa mga kabutihang ito ang magandang balita na ipinarating sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam upang makapasok sa paraiso. Siya ay nagsabi, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in shi'ta fadi' dhalika al-bab aw ihfadhhu." Ang magulang ang pinakasentro sa mga pintuan ng paraiso. Kung nais mong pakawala ng pintuang iyon ay baliwalain mo. Subalit kung hindi na may pangalagaan mo ito. Naiulat ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu na nagtungo ang isang lalaki sa propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad, abtaghi al-ajra min Allah." Nangangako ako sa iyo na ako ay sasama sa paglikas tungo sa Madina at sa pagpupunyagi sa landas ni Allah, at ako ay naghangad ng gantimpala mula kay Allah. Tinanong siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fahal min walidayka ahadun hay?" Meron pa bang nabubuhay sa iyong mga magulang? Ang lalaki ay nagsabi, "Naam, bal kilahuma." Opo, bagkus silang dalawa ay buhay pa. Siya ay muling tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fatabtaghi al-ajra min Allah?"
Hangad mo ba ang gantimpala mula kay Allah? Opo, ang tugon ng lalaki. Kaya ang sabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma." Bumalik ka sa iyong mga magulang at pagbutihin mo ang iyong pakikitungo sa kanila. Bagamat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinakamamahal na tao sa ating buhay, na higit pa sa ating mga sarili, higit pa sa ating mga magulang, higit pa sa ating mga anak, higit pa sa malamig na tubig sa kasagsagan ng uhaw sa gitna ng disyerto. Ngunit nang siya ay tanungin ng isang lalaki kung sino sa mga tao ang higit na karapat-dapat sa kanyang mabuting pakikitungo, ang tugon niya sa lalaki, "Ummuk, ang iyong ina." Siya ay muling nagtanong, "Thumma man?" At pagkatapos ay sino? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay muling nagsabi, "Ummuk, ang iyong ina." Nagtanong muli ang lalaki, "Thumma man?" At pagkatapos ay sino? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay muling nagsabi, "Ummuk, ang iyong ina." At ang lalaki ay muling nagtanong, "Thumma man?" At pagkatapos ay sino? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Thumma abuk." Pagkatapos ay ang iyong ama. Hindi niya sinabi sa lalaking iyon na, "Ako ang karapat-dapat sa iyong mabuting pakikitungo." Bagkus ang tugon niya sa kanya ay ang kanyang ina ng 3 ulit. "Ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina." At pagkatapos ay ang iyong ama. Ganito ang pangangalaga ng Islam sa ating mga magulang, na sa paglipas ng panahon ay marami sa mga kabataang Muslim ang bigo sa pagsasakatuparan sa tungkuling ito. At ang pinakamasaklap sa ilan ay kinahihiya nila ang kanilang mga magulang, kinasusuklaman at ipinahihiya sa mga tao. Ano ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? "La'anallahu man la'ana walidah." Isinumpa ni Allah ang sino mang nagsusumpa o nasusuklam sa kanyang magulang. Isinumpa ni Allah ang sino mang nagsusumpa o nasusuklam sa kanyang magulang. Kabilang sa mga taong nalugi at kahiyahiya hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, ay siya na umabot sa katandaan ng kanyang mga magulang, subalit hindi nakapasok sa paraiso ni Allah sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo sa kanila. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu." Qila, "Man ya Rasulallah?" Qala, "Man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima, thumma lam yadkhulil jannah." Pagkalugi at kahihiyan para sa kanya, pagkatapos ay pagkalugi at kahihiyan para sa kanya, pagkatapos ay pagkalugi at kahihiyan para sa kanya. May nagtanong, "Sino o sugo ni Allah?" Siya ay nagsabi, "Sino mang umabot sa katandaan ng kanyang mga magulang, isa man sa kanila o silang dalawa, subalit hindi siya nakapasok sa paraiso." Ilan na nga ba sa mga kabataang Muslim ang nalugmok sa masamang impluensya ng kaibigan at mga bisyo na sumisira sa kanilang ugnayan sa kanilang mga magulang? Umaalis sa bahay na hindi nagpapaalam sa mga magulang. At kadalas ay inaabot ng ilang araw na hindi nagpaparamdam o nagpapakita sa mga magulang, habang sila ay hindi mapanatag sa pag-aalala sa kanyang kalagayan. Mas pinipili pa nila ang kanilang mga tropa at bisyo kaysa sa kanilang mga magulang. Pagdating sa bahay, kapag walang nabutang pagkain
O di kaya ay hindi naabutan ng perang kanyang lulustayin sa kanyang mga luho ay nagdadabog, nagwawala, naninira ng gamit, nagsasalita ng mga salitang hindi kanais-nais sa kanyang magulang, habang ang mga titig ng kanyang mga mata ay para bagang malulusaw ang kanyang ina na walang magawa kundi lumuha. Kapag siya ay kinakausap ng kanyang ina, ay mas mataas pa ang boses at hindi man lang lumilingon sa kanya. Nasaan ang pagmamahal sa magulang? Nang siya ay magkaroon ng sariling pamilya, halos tinalikdan na niya ang kanyang mga magulang. Lumilipas ang mga araw at buwan o maaaring taon na hindi man lamang tumatawag o nagpapakita sa kanila upang alamin ang kanilang kalagayan. Mabuti pa ang kanyang mga kaibigan. Sila ay nagkikita-kita at nagkakasiyahan. Batid mo ba ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ang pagkalugod ni Allah ay nasa pagkalugod ng mga magulang. At ang galit ni Allah ay nasa galit ng mga magulang. O aking kapatid, nangisilang ka sa mundo. Lubos ang kasiyahang natama ng iyong mga magulang. Dugo at pawis nila ang iyong naging kasangkapan. Hirap at pagod sa pag-aaruga sa iyo ay hindi nila inalintana. Mamasdan ka lamang sa kanilang kanlungan. Natitiis nila ang antok, makatulog ka man lang ng mahimbing. Natitiis nila ang pag-agos ng iyong ihi sa kanilang katawan, huwag lamang maudlot ang himbing ng iyong pagtulog. Natitiis nila ang gutom, mapakain ka lamang ng maayos. Pero ang pambilisanan nila ng damit ay napupunta sa iyong gatas. Isinasakripisyo nila ang kanilang mga pangangailangan sa iyong pangangailangan. Ang pagmamahal nila sa iyo ay walang kupas at hindi nagmamaliw. Subalit kapatid, minsan ba sa iyong buhay ay nayakap mo ang iyong mahal na ama habang hinahalikan? Ang taong nagsumikap sa pagtustos sa lahat ng iyong mga pangangailangan para sa iyong kinabukasan. Minsan ba sa iyong buhay ay nayakap mo ang iyong mahal na ina habang hinahalikan? Ang nag-iisang babae sa mundo na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, hindi makatulog at hindi rin makakain ng maayos, hindi makahiga at hindi rin makaupo ng maayos. Anong hirap at panghihina ang kanyang dinanas? At sa oras ng kanyang panganganak ay naging kakambal niya ang kamatayan. Wala ni isa sa mga bahagi ng kanyang katawan ang hindi nakaramdam ng matinding kirot. Subalit ang lahat ng ito ay napalitan ng tuwa at saya. Nang marinig ang iyong tinig, masilayan ka, mayakap at mahagkan. Nakapagpasalamat ka na ba sa iyong mga magulang? Humingi ka na ba sa kanila ng tawad sa iyong mga pagkukulang? Hahayaan mo ba na sila ay lumisan sa mundo
na hindi ka kinalulugdan. O Allah, patawarin mo ang aming mga magulang at kahabagan mo sila, gaya ng kanilang pag-aruga sa amin nang kami ay musmus pa. At igawad mo sa kanila ang pinakamataas na antas ng iyong paraiso.